Kamusta naman ang pagsalubong nyo ng New Year? Wishing everyone a very happy New Year. Kamusta kayong lahat? I hope everything is well. Ang ganap ko today ay ang selebrasyon namin ng Bispiras ng Bagong Taon. At sana ngayong araw ay magpipitas ako ng mga bunga ng aking beans. Pero habang nagpaplano ako na magmitas ng aking beans, naunahan pala ako ng aking biyanan. Kaya konti lang talaga ang aking napitas. At ito nga ang napitas ng aking biyanan. Di bali na lang, sa susunod naman na pitasan tayo mag-flex ng mga beans. Ngayong Bispiras ng Bagong Taon, ito yung aming menu of the day. Ang pipitasin naming mga gulay. Wala talaga kaming choice na hindi siya pitasin kasi nga nasa tamang gulang na yung mga gulay at kailangan talagang pitasin lalo na itong mga kulitis. Iniiwasan kasi na mamulaklak ang mga kulitis bago ito pitasin para gulayin. At dahil nagsiksikan sila sa aking mga cucumber, kailangan na talaga silang pitasin at saka bunutin. Ang mga kulitis kasi dito, malalaki yung puno at malalawak din ang mga ugat. At hindi talaga pwede na nakamix sila sa ibang mga gulay kasi nga baka hindi na mamunga ang aking mga cucumber. Ang kulitis kasi ay hindi na siya pwedeng gulayin kapag namulaklak. Kapag nasa full bloom na ang mga dahon, pwede na talaga itong gulayin at pwede na rin siyang tanggalin kung ayaw mo nang mamitas sa susunod. At ito ngang mga kulitis na nakasiksik sa aking cucumber ay kailangan talagang tanggalin kasi nga makakaepekto ito sa pamumunga ng aking cucumber. Madami pa namang mga kulitis ang tumutubo sa ibang bahagi ng aming garden na hindi naapektuhan ang ibang mga gulay. At kailangan palang regular na pumitas ng mga kulitis para hindi talaga ito mamulaklak kasi kapag namumulaklak na, hindi mo na ito pwedeng gulayin. At ngayong Bispiras ng Bagong Taon, masusustansya ang aming mga handa. Kaya abangan nyo sa dulo ng video kung ano ang lulutuin ko dito sa kulitis. Si Biyanan naman ang magluluto ng mga beans, yung tinatawag nga niya na fasolya. Fasolya ang pinakapaboritong menu ng mga Greek kapag beans ang pinag-uusapan. O diba, napaka-healthy ng aming pagsalubong ng bagong taon. At dito pala pakikita ko sa inyo ang bunga ng aking zucchini. Ang liliit pa pero sabi ng aking biyanan kapag mother ang bunga ng zucchini, kahit maliit pa ito ay kailangan talagang pitasin para dumami pa ang mga bunga. At ito na nga ang fasolya reveal. Sinabay na rin ng aking biyanan ang zucchini na aking pinitas kanina. Iginisa lang pala ito sa kamatis at pakuluan hanggang sa lumambot. Ganun lang kasimple ang magluto ng fasolya ng mga Greek. Pwede mo rin siyang lagyan ng mga karne kung gusto mo. At magluluto naman ako ng nilapwahan na kulitis. Ang nilapwahan ay Ilonggo term na kung saan pinapakuluan yung gulay na walang gamit na tubig. Ang kulitis kasi ay familia ng spinach kung saan ang spinach ay may 99% na tubig mismo sa kanilang mga dahon. Kaya pwede ka ditong magluto ng gulay na hindi gumagamit ng tubig. Basic lang ang ingredients na nilagay ko dito kung saan naglagay ako ng sibuyas, kamatis, asin at naglagay na rin ako ng pampalasa na bouillon. At ito na nga ang reveal ng aking nilapwahan na kulitis. O diba kanina punong-puno yung kaldero ng kulitis. Ngayon, kalahati na lang ang natira. May binigay na zucchini ang kaibigan ni Biyanan kaya nagluto na rin ako ng zucchini frittata. O diba napaka-healthy ng pagsalubong namin ng Bispiras ng Bagong Taon. At talagang napaka-healthy ang pagsalubong ng aming bagong taon dahil nga walang prito-prito ang nangyari dito. Nagluto rin ako ng isda na pinouch ko lang at binake sa oven. At nagluto na rin ako ng steak na binake ko din sa oven. At talaga namang napaka-healthy ng pagsalubong namin ng bagong taon. Yung routine namin tuwing Bispiras ng bagong taon, ito nga, nagla-lunch lang kami. Tapos, pupunta kami ng beach para manood ng fireworks sa gabi. At doon na rin sa beach namin sinasalubong ang bagong taon. Patingin naman ng inyong handa ngayong bagong taon. Miss na miss ko na ang kumain ng buko salad.